Miss Mara, kabado't hindi makapaghintay niyang tanong. Ma'am, kasi patay na po si Miss Karil. Naiyak na balita nito na kinalamig ng kalamnan niya. What did you say? Hindi makangiting tanong ni Sir Harry. Nasa balita po saka tumawag din po sa mental hospital kanina para sabihan kayong patay na ang inadmit niyo doon. Nasunog ang mental hospital at kalahati ng pasyente ay nasunog din. Kasama po si Miss Karil sa mga nasunog. Oh God! Naibulalas niya at napatakip ng bibig. Nangilid din ang mga luha niya. Hindi niya hinahangad na mamatay ang kaaway niya. Isa pa, siya naglagay kay Miss Karil doon. Kinukurot ang konsensya niya. Naalala niya pa si Michael, ang bata pa nito. Marahan siyang niyakap ni Sir Harry. It's not your fault, Kitty. So yun ito kahit na wala pa man siyang sinasabi. Nanginig ang labi niya. Pakaramdam niya ay kasalanan niya at nang dahil sa kanya ay nawala ng mama ang musmus na bata. Si Michael saka si Emmanuel. Sir Harry, para na rin niyang kapatid si Emmanuel at kahit galit ito kay Karil, ay alam niyang mahal pa rin ito ang mama ng anak nito. Humigpit ang yakap nito. Let's confirm first kung si Karil nga yun. Nangihina siyang napasandal na sa asawa. Binalik siya nito sa sofa at napagkuha ng tubig. Nag-squat ito sa harap niya. Breathe, Kitty. Pinisil pa nitong kamay niya. Uminom siya at ilang beses na huminga ng malalim. Hindi siya nito binitawan kahit pa'y nasikaso nitong pag-alam sa sunog. Conduct DNA testing please. Utos pa nito. Let me know the result as soon as possible. Hindi rin naman siya mapalagay kaya't niyaya na niyang asawa na puntahan ng mental hospital. Nanlumo siya. Sunog na sunog ang facility at naroon pa rin ang mga pulis. Anong cost ng sunog? Tanong ng asawa niya. May nakapasok na pasyente sa kusina, pinaglaruan ng LPG tank kaninang madaling araw. Hindi nila kagad napansin at halos lahat ng pasyente na sa mga kanya-kanyang kwarto at hindi kaagad nakalabas lalo't nakalakser. Kwento ng pulis, humigpit ang kapit niya sa asawa lalo na nung lumapit ang isang mga pulis sa kanila. Nakuha sa palad ng babaeng tinatanong mo sir. Hawak-hawak niya daw yan at yan lang ang hindi nasunog. Hindi rin nila alam paano nakalusot ang alas sa loob ng mental. Nasa morgue ng bangkay niya at inihatid sa bahay nila. Kapag nakumpirma ang DNA, inabot ng pulis ang naka-plastic sealed na Lockheed Heart na kwintas. Nakabukas yun at mayroong litrato ni Michael na nasa loob. Bumigat lalong pakaramdam niya at naitagong muka sa braso ng asawa upang pigilan ang pagluha. This is her son. Katawan nga ni Karil, mabigat na pagkumpirma ni Sir Harry. Tumalima ang mga pulis at bumalik sa sunog ng facility. Sir Harry, makakatulog pa ba ako? I feel so guilty. Mahinang pag-amin niya. Bumuntong hininga ito at muli siyang kinabig ng yakap. You're innocent. Wala kang kasalanan, Kitty. Binalik mong ginawa niya sa'yo pero hindi siya pinalad na mabuhay. Pero si Michael, naaawa ko sa bata. Hindi siya pababayaan ni Emmanuel. Please, huwag mong sisipin na dahil sa'yo kaya namatay si Karil. It was her destiny. Maybe, gusto niyang panghawakan ang sinabi ng asawa. Aksidente ang sunog at hindi niya ginusto. Pero noong bumisita sila sa burol ni Karil, mabigat na pagtanggap sa kanila ng pamilya nito, lalo na si Jaguar na matalimang naging titig sa kanya. Tahimik na lang silang lumapit kay Emmanuel. Nabuhat si Michael, tulog ang bata sa balikat nito, pero pansin niyang natuyong luha sa pisngi ng bata. Nasa harap ang mga ito ng saradong kabaong. Hindi na binuksan lalo't hindi rin makikilala si Miss Karil. Hawak-hawak siya sa bewang ni Sir Harry. Malamig lang itong tumingin kay Emmanuel. Umiiral pa yata ang selos nito kahit nasa ganun silang sitwasyon. I'm sorry, Emmanuel. Mahinang sambit niya. Sinilyupan siya nito. Namumulang mga mata nito. Tipid lang itong ngumiti. Akala ko may chance pa siyang magbago para sa anak namin. Pero mukhang hanggang doon lang si Karil. Mabigat at mahinang bigkas nito. Napayuko tuloy siya. Sorry, dapat pala hinayaan ko na lang siya. Kung ginawa mo yun, baka ikaw ang namatay, Marian. Iniisip ko na lang nakapalarin ni Karil ang nangyari. Bumuntong hininga pa ito. Hindi niya napigilan na takma sanang yayakapin ito, ngunit hinigit siya pabalik ni Sir Harry. No hugs. Itatabi ko yan sa bangkay ni Karil kapag niyakap mo. Madiing bulong ng asawa niya, umatras tuloy siya tinapik na lang sa likod si Manuel. Ngunit kagad ding inilayo ng asawa niyang palad niya. Aangilan niya sana kung hindi lang umingit si Michael at nagising. Agad na humikbi ang bata na tila naalalang pag-iyak. Mama! Mama ko! Iyak nito't pilit nagpapakuha sa kabaong.
Hush baby, natutulog pa si mama. Pilit na pagpapakalma ni Emmanuel sa anak. Gusto ko mama, miss ko na mama ko papa. Yakap ko na mama ko please. Lumuluhang pagmamakaawa nito. Kailan gigising mama ko papa? Gusto ko makita mama ko. Nanginginig na bigkas ni Michael habang ang mga luhay pumapatak. Parang dinurog ang puso niya at hindi mapigil ang pagluha. Nagbara ang lalamunan niya at nihiya sa batang nawala ng ina. Magpapahangin lang ako Sir Harry. Sandali lang, kumawala siya sa asawa at mabilis na lumabas. Marahas na rin pinunasan ng mga pisngi. Tuloy-tuloy siya sa garden area at doon nilabas ang paghikbi. Himalang hindi siya sinundan ng asawa. Siguro gusto siya nitong bigyan ng space na kailangan niya. I'm sorry Karil, I'm really sorry. Sambit niya sa hangin. Nalalabo ang mga mata niya sa luha. Kahit hindi niya kasalanan ay sobrang bigat talaga ng damdamin na may namatay dahil sa kanya. Parang habang buhay niyang dadalhin yun. It's too late Marian. Nakiusap naman ako sa iyong palabasin mong kapatid ko pero hindi ka nakinig. Look where she is now. Nasa malamig na kabaong na. Paninisin ni Jaguar, hinarap niya to. Galitong nakatingin ngunit bakas ang pagluha. Nakaigting ang panga sa kanya. I'm sorry Jaguar, hindi ko naman alam na mangyayari to. I will never forgive you Marian. Please have some respect at umalis na kayo dito ni Harry. Makiramdam ka naman. Ayaw ka makita ng pamilya ko, hindi kayo kailangan dito. Madiing utos nito bago siya talikuran. Naalala niyang gusto siya nito dati at sobrang bait nito. Pero hindi niya ito masisisi, mahal nitong kapatid kahit masama pa si Karil. Tinanaw na lang niya ang papalayong bulto nito. Sana'y mapatawad pa rin siya nito balang araw. Huminga siya ng malalim at balak na sanang bumalik sa asawa ngunit natigilan siya sa panyong tumakip sa ilong at bibig niya. Agad na sumigid ang matapang na amoy sa ilong niya. Namimilog ang mga mata niyang pilit binababa ang malaking brasong may hawak na sa kanya. Sinubukan niyang labanan, ngunit malakas ito rin siyang nakasigaw kahit pa gusto niyang humingi ng tulong kay Jaguar na malayo na sa kanya. Sorry not sorry. Bulong pa ng barito ng boses sa tenga niya kaya't naluha na lang siya. Nung kalad ka rin ito kahit pa gustong-gusto niyang isigaw ang pangalan ni Sir Harry. Lamig ng aircon ang nagpagising sa diwa niya. Nayakap ang makapal na kumot at halos lumubog sa malambot na kama. Ramdam niya rin ang suot na manipis na nightie. Agad niyang minulat ang mga mata para lang salubungin ang dilim ng paligid. Lalo siyang nilukob ng kaba. Wala siyang maininag sa loob ng kwarto ngunit halos mapasigaw matapos marinig ang tunog ng pagbaba ng baso sa salaming mesa. Doon siya lumingon, kaya lang sobrang dilim, wala siyang makitang bulto. May tao ba dyan? Please, pakawalan mo ko. May mga anak ako na naghihintay sa akin. Nilunok niya ang badyang pag-iyak. Wala siyang gapos o ano paman, may chance siyang tumakas sa kung sino man ang tumangay sa kanya. Wala rin naman siyang maramdamang kakaiba sa katawan niya. Walang sugat o ano paman. Kung anong punteriya nito'y hindi niya alam, nilakasan na niyang loob niya. Lagot ka sa asawa ko. I'm sure hinahanap na ako noon. Makukulong ka pa. Kaya kung ako sa'yo, pakawalan mo ko dito. Madiing bantana niya. Narinig niya ang pagsasali nito ng alak at maging ang paglagok nito doon. Matalas ang pandinig niya. Ngunit ang mga mata niya hindi makapag-adjust sa dilim. Bahala ka. Hindi to palalagpasin ni Harry. Narinig niyang marahas itong paginga. Scared? Sobrang hina ng boses nito. Nangunot ang noon niya. Napakapamilyar noon sa pandinig niya. Sino ka ba talaga? Sinundan niya ng tingin ng tunog ng paglalakad nito. Nung lumapit ito sa bintana ay bahagyang niya na inaga ng hubad nitong katawan. Umawang ang mga labi niya kahit anino lang ay napakapamilyar pa rin ang bulto nito. Balikat at hanggang bewang lang ang nakikita niya. Marahan siyang bumaba sa kama at kumuha ng unan. Bahala na kung may maapakan siya sa sahig kaya lang nakakailang hakbang pa lang siya. Biglang humarap ang bulto nito. Don't even try to escape. Mababang boses na naman ang gamit nito. Nanlamig siya lalo na noong humakbang ito palapit. Nahigit niyang hininga at natulo sa kinatatayuan nung lumapit to. Nasamyo niyang pamilyar nitong natural na amoy. Kaya namilog ang mga mata niya. Nagbukas sarang mga labi niya. Ngunit hindi makabigkas ng salita lalo na binaba nitong palad niya sa gitna ng bahaging susot nitong boxer short. Naliit ang titig niya dito. Napakalandi talaga. Nanggagalaiti ang mga ngipin niya at sa inis dito'y pinisin ng dalawang bolang pinagmamalaki nito. Dahilan upang mapamurat at mabitawan siya. Shit! Tumalon-talon pa to sa harap niya kaya tumalokip-kip siya. Gusto niya nga itong tawanan ngunit mas nagibabaw ang inis niya. Siya pa talagang tinakot nito? Aba?
Umayos ka dyan, Harry. Kainis ka. May pakidnap-kidnap ka pang nalalaman. Inis niyang angel dito. Shit, Kitty. You don't have to squeeze my balls. Paano nang kinabukasan nating dalawa? It's so painful. Hirap na daing nito. Inirapan niya ito kahit hindi nito nakikita. Kasalanan mo yan. Pinaglolo ko mo ba ako? Ihampas ko pa sa itong unan. What? I'm just trying to surprise you. Nakakamatay ka mag-surprise. Lumapit ka rito at nang mahampas kitang gago ka. Hindi niya talaga mapigilan ng inis sa asawa. Paano ba naman sobrang takot niya at baka ibang taong kumuha sa kanya? No, Kitty, don't. Binato niya ang unan kung saan niya narinig ang boses nito. Binalikan niya pa muli ang isa at kahit madilim ay hinabol niya to. Sa kanya pa talaga nagbiro kung kailan hindi magandang mood niya. Kitty, no. Kitty, isa, wag ganyan. Mingming ko, shit. Malakas itong mura matapos madapa dahil sa malakas niyang hampas ng unan dito. Nanggigigil talaga siya dito ngayon. Agad nga siyang umupo sa likod nito at madiin tong kinagat sa balikat, kaya't malakas tong napasigaw. Pero natigilan siya nung biglang bumukas ang ilaw at sigaw ng mga anak niya. Ng Happy Mother's Day at tunog ng paputok ng confetti. Mabilis tuloy niyang pinakawala ng balikat ni Sir Harry at napalingon sa pinto. Naroon ang 5 nilang anak, may hawak pa na cake si Ken, habang si Ophel ay hawak ang lalagyanan ng confetti. Ang triplets ay namimilog ang mga mata sa eyes nila ni Sir Harry. Namulang mga pisngi niya at nahiya sa mga anak niya. Bakit ikaw nakasakay kay Daddy, Mama? Gulat na tanong ni Mika. Hindi siya makasagot. Tumakbo pa ang triplets palapit sa kanila ni Sir Harry kaya kagad siyang umalis sa likod ng asawa. Napatabi siya noong suriin ng 3 daddy nilang dinadaing ang balikat na kinagat niya. Ay! Bakit mo nikagat si Daddy, Mama? Galit na baling sa kanya ni Chloe matapos makitang namumulang balikat ni Sir Harry. Pagbaling sa mga ito ay 3 mabibilog na pares ng matang galit na nakatingin sa kanya. Aba, siya pa ngayon ang may kasalanan. I'm good, cuties. Hindi naman masakit. Mahina na tit ng mama niyo. Alanganin pang tumawa sa Sir Harry pero hindi na kumbinsi ang triplets. Malalim kasi ang kagat niya pero hindi naman nagdugo. Tss, kasalanan mo yan, Daddy. Sabi ko kasi sa'yo huwag mong takutin si Mama. Naniwala ka naman kay Ken. Singit ni Ophel na lumapit din. Lumipad tuloy ang tingin niya kay Ken na kumbibit balikat. I said surprised, not kidnap. I'm sorry, Mama. Natakot po ba kayo? Kasing tangkad na yata niya si Ken. Lumapit to sa kanya at nilapit din ang cake. May Happy Mother's Day nga nakalagay doon. Ikaw lang ang the best mama para sa akin, Mama. Bulong pa ng anak niya na kagad humalik sa pisngi niya. Nangilid ang luha niya at niyakap ito. Sunod na yumakap sa kanya ay si Ophel. Love you, Mama. Ayos lang kahit sakta mo si Daddy. Malakas na bigkas pa ng dalaga niya. Ophelia Roosevelt, I'm still your father. Mahina ngunit gigil na reklamo ni Sir Harry. Ngunit inirapan ng anak niya. Bad naman din pala ikaw, Daddy. Nikidnap mo si Mama? Tampo ni Mig dito. What? I'm the victim here. Kita niyo nga't kinagat pa ako ng mama niyo. Mika, Chloe, Mig. Tawag nito sa 3, ngunit tumakbo na palapit sa kanya at yumakap sa binti. Wey, Mama. Sabay-sabay na bigkas nila. Kahit naluluha ay napangiti siya. Isa-isa niya pang hinalikan ng 5 bago giniya palabas ng pinto. Kainin natin yung cake. Hayaan niyo dyan ang daddy niyo. Malaki na yan. Ngumisi pa siya lalo nang matapos marinig ang reklamo ni Sir Harry. Kuting, this is unfair. Sigaw nito nang malakas niyang sinara ang pinto. Naghigaan pa sila sa labas habang si Ken ay ngumisi lang. Binibuli niyo si Daddy, komento pa nito. Tinapik niya sa balikat ang anak. Malas niya, puro prinsesa ang mga anak niya. Ikaw lang lalaki, Ken. Hindi ka naman kakampi sa daddy mo, hindi ba? Mabilis tong umiling. No, Mama, sa'yo lang pong loyalty ko. Sa amin din, Mama. Si Daddy pasaway, singit ni Mig. What about you, Ophel? Lingon niya sa dalaga niya. Ngumisi to. Kahit lumpuhin mo pa ulit si Daddy, Mama, tulungan pa kita. Nagkatawanan sila pagbaba sa hagdan. Pansin niyang hindi nila bahay yon, malamang property na naman ni Sir Harry. Paano kayo nakapunta dito? Tanong niya pa sa mga anak niya. Nandito si Lolo Regan at sila Miss Mara, Mama. Si Ophel na nag-slice ng cake. Tumikwas ang kilay niya. At bakit? Saan ba to? Resort ni Daddy, Mama. Sabi niya itatali ka raw niya. Ngumisi lalo si Ophel. Magtatanong pa sana siya kung wala lang matipo ng brasong yumakap sa tiyan niya at mga ngipin na marahang kumagat sa balikat niya. Nagsipag-iwas ang tingin ng mga anak niya. Ang gross mo, Daddy, sita ni Ophel.
Bawal manood ng Kiss sa Babies. Si Chloe na nagtakip ng mga mata ngunit nakaawang naman ang mga daliri. Zombie si Daddy! Nangangagat! Si Mig na humalo-kip-kip. Kuya Ken, huwag ikaw gagaya kay Daddy. Baling paninika kay Ken na umangat ang gilid ng labi. Marahas na huminga tuloy si Sir Harry at nilubog ang anak sa buhok. Pwede ba nga magpalit ka ng anak, kuting? Nakagat niya ang ibang labi. Hindi na, Sir Harry. Magtiyaga ka na lang. Ikaw naman gumawa sa mga yan. Fine, gagawa ko ulit. Bukas agad. Tingnan ko lang kung gumagana pa. Pinisil mo kanina. Bulong pa nito kaya namulang mga piskin niya. Marahan niya tuloy itong tinulak. Doon ka nga, Sir Harry, ang landi mo. I'll marry you first thing in the morning tomorrow. Muli senserong bulong nito kaya naman sumikdong puso niya. Tapos gagawa ako ng kampon ko. Malayo sa ugali ng limang yan. Kinakawawa ko. May tampong bigas pa nito. Akala niya nagbibiro sa Sir Harry pero gulat siyang hindi pa man sumisikat ang araw ay ginulo na siya ni Miss Mara. May kasama pa itong glam team na talagang pinilit siyang ayusan kahit na inaantok pa siya. Naligo na nga siya at lahat pero antok pa rin. Hindi ba pwedeng bukas na lang? Kausapin ko na lang si Sir Harry. Humihikab pa siya kahit na nilalagyan na siya ng blush on. Naku, nakasetup na kasi ang yate. Inayusan na rin ng mga anak mo. Ang reception ay nakaayos na rin, ma'am. Si Sir Harry kanina pa naghihintay sa yate. Napamulat siya ng mga mata. Ang aga pa. Gusto niyang habulin ng bukang liwayway. Ikaw lang daw ang gusto niyang makasama sa bawat pagsikat ng araw. Ay! Sinundot pa nito ang tagiliran niya. Napalabi siya ngunit hindi mapigilan ng malakas sa tibok ng puso niya. Ayaw mo ba? Ayaw mo bang sumaya? Nakakulong na si Albert, tapos patay na si Karil. Wala nang sagabal sa inyong dalawa. Tama lang na mag-isang dibdib kayong muli, Marian. Napabuntong hininga siya. Sa totoo lang, walang pagsidla ng saya niya, pero hindi nawawala sa isip niyang hindi pa nakalibing si Miss Karil. Ayos lang ba talaga kahit na nagluluksa pa si Emmanuel? Alam mo namang para ko na siyang kapatid. Nandyan nga siya, invited siya ng daddy mo. Pinalis din naman daw siya ni Jaguar sa burol at pinaiwan si Michael. Namilog ang mga mata niya at napatayo. Gusto ko siyang makausap, Miss Mara. Sigurado siyang malungkot pa ito lalo na ngayong pinalis to sa burol. Kumalma ka, Marian. Nandun lang yon. Kapag lumapit ka sa kanya, magsiselos ang asawa mo. Paalala ni Miss Mara kaya muli siyang napaupo. Oo nga pala't ayaw dito ni Harry. Hindi na lang siya nangulit. Bukod kasi doon kinakabahan din siya. Pangalawang beses na nilang ikasal pero tingin niya mas nakakaba ito. May mga kasama na sila at hindi na lang sa munisipyo. Mama, sumilip sa pinto si Ophel. Naka-spaghetti strap, long yellow dress ito at may bulaklak pa sa tenga. Kinulot lang ang buhok at manipis na lip gloss ang nasa labi. Gandang-ganda siya sa anak niya at alam niyang maraming lalaki ang iiyak dito kapag naging ganap nitong dalaga. You're so pretty, Mama. Lumapit to sa kanya, tinanggap niyang halik nito sa pisngi niya. And so you are, baby. Pwede bang mag-boyfriend pero ipakilala kay Mama, ha? Bulong niya dito, namulang mga pisngi nito. Mama, wala akong crush. Walang gwapo dito. Si Daddy, Lolo at Ken lang. Ay sus, baka mamaya kainin mo yung sinasabi mo, ha? Tukso niya dito. Mama naman, hindi rin sila papasa kay Daddy. Baka nasa gate pa lang ng village, tinatakot na niya. Stricto pa naman ang Harry Roosevelt mo, Mama. Mahina siyang natawa sa reklamo nito. Galit na galit sa daddy nito pero hindi rin matiis. Ayaw niya nitong iwan sa kwarto. Pinapabantay daw siya ni Sir Harry. Tinulungan pa siya ng anak niya magsuot ng gown. Sinipat niya pa ang long white flow gown niya. Hindi mabigat at bagay sa beach wedding. Off-shoulder din, nakamesiban lang ang buhok niya at bitbit ang punpun ng puting rosas na may halong iilang pink roses. Kasama niyang lumabas ng mansyan si Ophel at Miss Mara. Malawak na dalampasigan ang bumungad sa kanila. Malamig ang simoy ng hangin na galing sa dagat. Best wishes, Mama. Huwag na po kayong maghihiwalay ni Daddy, please. Pakiusap pa ng anak niya. Alam niyang ang mga ito ang maapektuhan kapag naghiwalay sila ni Sir Harry kaya't hindi mangyayari yon kahit nasubukan pa sila ng tadhana. Hindi, Ophel, promise. Kahit subukan pa kami ulit ng tadhana, hindi ako bibitaw sa daddy mo, baby ko. Bumagsak ang luha nito sa pisngi. Alam niyang malaking bagay para ditong assurance. Sa kanilang dalawa ni Ken, to be exact, niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi pa sana hihiwalay kung hindi lang sila tinawag ni Miss Mara. Para lang kayo magkapatid ni Ophel, Marian. Papuri pa nito bago sila niya igiya papunta sa yate.
Natitigilan na naman siya habang tinatanaw ang yate. Nakaayos na yun ng maraming mini dim lights at pulang tela. Puno ng bulaklak at natatanaw na niya ang daddy niya. At ilang bisita nila, kita pa niyang bulto ni Emmanuel. Nagpunta nga ito. Sobrang tuwa na tuloy niya. Ibig lang sabihin, hindi talaga ito galit sa kanya. Careful mama! Dinig niya sigaw ng triplets na suot din ng dress na kagaya na kay Ophel. Lalo tuloy niyang hindi makilala kung sino si Mika, Mig at Chloe sa tatlo. Ngumiti siya sa mga to. Tinanggap niya rin ang alok na kamay ni Ken. Tinulungan siya ng anak na makaakyat sa yate. Agad na lumapit ang daddy niya at nilahad ang braso nito. Agad siyang kumapit doon bago nilingon si Emmanuel. Salamat Emmanuel, ngumiti to. Anything for you Marian. Best wishes. I am happy that you are happy. Pinisil itong pisngi niya ngunit narinig nilang marahas na singhal ni Harry. Don't touch my wife, Emmanuel. Asik nito at gusto pang sumugod kung hindi lang pinigil ni Emil at Marcus. Masisirang kagapuhan mo, Daddy. Huwag ka nang pa-stress, baka maging runaway bride pa si Mama. Asar dito ni Ophel. Lalong nalukot ang mukha ni Sir Harry pero umayos ng tayo't inayos pang puting suit. Nasa dulo to ng pulang carpet. Sa likod nito ipari, hindi naman naagawin ni Emmanuel ang anak ko, Harry. Para lang silang magkapatid. Pagpapakalma dito ng daddy niya. Tss, ayokong kapatid yan, Daddy. Sagot pa ng asawa niya na mahinang kinatawa nila Miss Mara habang siya ay nasapu ang noo. Same here. Si Marian lang ang tinuturing kong kapatid, ngising sagot ni Emmanuel at kitang-kita niyang inis sa mukha ni Sir Harry. Bago pa man magkasagutang muli ang dalawa, ay tumunog ng malamyos na musika mula sa piano. Meron ngang malaking piano sa gilid. Hindi niya alam paano nito naayos sa mga yon pero na-amaze siya, lalo sa asawa niya. Para bang kaya nitong gawin lahat basta para sa kanya. Muling umayos ng tayo si Sir Harry. Parang bula na nawala ang inis nito at natutok sa kanyang mga mata. Ito talagang pangarap ko. Ang maihatid ka sa mapapangasawa mo anak. Naiyak na bulong ni daddy niya. Sayang at wala ng mama mo. Sigurado akong mas masaya siya para sa iyo Marian. Muling bulong nito. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Pangalawang kasal na niya at alam niyang higit na masaya talaga ang mama niya. Kung pwede lang hilingin ang presensya nito kahit ilang minuto lang, ay gagawin niya, kaya lang, napaka-imposible na noon. She's happy, I know, Daddy, lalo na't kasama ko kayo. Nakangiting sagot niya sa ama. Nagpunas to ng luha. Ayaw ko na nga magdrama at baka umiyak ka pa. Sabihin pa ni Roosevelt ay tutula ko sa inyong dalawa. Tingnan mo nga'y nag-iibang anyo na naman yata. May hina siyang natawa matapos makitang malapit ng malukot ang noo ni Sir Harry. Ang triplets pa lang ang naglalakad sa red carpet at nagsasaboy ng petals ng roses. Pero parang gusto na siyang hatakan ni Sir Harry palapit. Ay sus! Alam naman niyang talagang gusto nito. Marahan na silang humakbang nung matapos maglakad si Ophel at Ken. Nasa gitna pa lang sila ng red carpet, lumapit na sa Sir Harry sa kanila. Ay, bakit mo naman sinundo iho? Natatawang tanong pa ng paring kinahagikik nila Miss Mara. Mali siyang nanguso habang si Sir Harry namulang mga tenga. Hindi siya makapaghintay, Father. Akala mo naman hindi araw-araw na ikukulong ang anak ko. Sagot ng daddy niya, napakamot sa batok si Sir Harry. I just can't wait to marry her again. Nagrason ka pa, o sayo na. Bastang usapan kapag umiyak, ibabalik mo sa akin. Paalala ng daddy niya bago ibigay ang palad niya kay Sir Harry. Noted daddy, kahit wala ka na sa mundo, hindi iiyak ang asawa ko. Abat, gusto mo na yata akong mamatay, Roosevelt. Angil ng daddy niya, ngunit tumipit ang hawak ni Sir Harry. Sa kamay niya tila nanghihingi ng tulong sa kanya. Tinapik niya na muna sa likod ang daddy niya at ngumiti hanggang sa pakawalan sila nito. Sobrang higpit ng hawak sa kanya ni Sir Harry na tila ayaw siyang mawala sa tabi nito. Pagkaharap nila inunahan pa nito ang pari. Ay do na Father, hindi ko na kayang maghintay, kagabi pa to. May hinang sambit nito na kinagulat ng pari. Kinurot niya tuloy ito sa braso. Ikalma mo yung alaga mo Sir Harry. Mahinang angil niya. Hindi ko kaya kuting. Mag-aido ka na rin please. Pagsusumamo pa nito na kinasinghap ng pari. Diyos ko, magunos dili ka iho. 5 ng anak mo. Ay, hindi Father, kulang pa yan ng 7. Pakibilisan po, sayang ang oras. Sagot pa nito sa pari na lalong naiskandalo.